Lalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko muli mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalawang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taklagi mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya'y purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Mabubuhay. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria, na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siyang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nga nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsipo ang lahat. Lahat tayo halos nananaginip. May mga maganda, may pangit na panaginip, may masaya,
may malungkot na panaginip. May mga panaginip na nagkakatotoo. Halimbawa, ilan dito yung nalaginip ng umihi. Pagising niya, basa ang punja, basa ang salawal niya. Ang lagay ba'y ako lang ang nakaranas nito. Maniwala ako sa inyo. On the other hand, may mga panaginip na hindi naman nagkakatotoo. In fact, mas marami ito. Kaya bago pa mauso yung mga prank-prank na yan, matagal na actually tayong pinaprank ng ating mga napapaginipan. Yung yapos-yapos mo na, yakap-yakap mo na, halik-halik mo na. Magising mo, unang pala. O kaya yung akala mo, nakaganti ka na, nasipa mo na eh. Parang may narinig ka pang umaray eh. Pero nagising ka, sinasampal ka ng asawa mo, siya palang nakatadyakan mo. Kaya nga may mga panaginip na gusto nating ituloy. Yung mga magaganda, nakatutuwang panaginip. Yung bang nagising ka na eh, hinahabol mo pa para maituloy eh. Di ba? Meron nga daw nagsabi sa kanyang doktor, Dok, grabe panaginip ko. Sunod-sunod, nanaginip ako. Basketball. Lagi. Nanonood daw ako ng basketball. Sabi ng doktor, sige, gusto mo matigil yan. Bibigyan kita ng gamot. Hindi ka naman nanaginip ng ganyan. Teka lang, Dok! Sabi daw nito. Ayun pa ba? Championship na mamaya eh. On the other hand, may panaginip naman. Ayaw natin ituloy. Katulad nung babaeng na naginip ng ganito. Totoo ito Sabi niya, napaginipan ko si Derek at Ellen. Derek Ramsey. Ellen Atarna. Nag-cheat daw si Derek kay Ellen. Ito yung text. At ako yung third party. LOL! Nahiya naman ako sa beauty ko. LOL! Ako pa talaga. Diyos mio! Galit na galit sa akin si Ellen. Sorry Ellen, panaginip lang yon. Surprisingly, sumagot si Ellen Atarna. Totoo. Nang sabi ni Ellen ay ganito, baka pagtulog mo mamaya, may part 2 yung panaginip. Baka patay ka na sa panaginip mo. Lol, joke. Kaya ang sagot ng babae, napatawad daw siya ng malakas, saka sinabing, visit na panaginip yun. Mamaya, pag napaginipan ko uli yun, lalayuan ko na talaga si Derek. Promise. Lol. It is on this regard, yung pagkamangha, kalituhan natin, mga tanong natin tungkol sa panaginip, kaya ko naisipan na sa reflection natin ngayon, ang maging topic natin ay panaginip. Lalo pa na sa Biblia, maraming taong nanaginip. At lahat ng panaginip na ito, halos lahat, if not all, may kinalaman sa pagliligtas ng Diyos sa tao. At ang isa nga po sa pinakamagandang halimbawa nito palagay ko ay ang narinig natin sa ating ebanghelyo, kung saan sa panaginip nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon. Na-explain sa kanya ang magiging pagdadalang tao ni Maria. Siyempre, ang pagkakatawang tao ng Diyos na si Kristo. Napakagandang panaginip, napakalinaw pa, di ba? Yan yung dalawang basic concerns natin na gusto sana natin kung mananaginip tayo. Magandang panaginip o mabuting panaginip, tapos maliwanag, malinaw pa. Alam po ba ninyo na po pwede nating maranasan yan sa ating mga mapapaginipan kung isa sa alang-alang lamang natin ang dalawang bagay na ating pagninilayan? Una, tulad ni Jose, maging matuwid din tayo. Ang pagiging matuwid, righteous, sa lingwahe ng Biblia, sa positive sense, yung sumusunod sa Diyos. May takot sa Diyos. Nagpapakabuting tao. Nagninilay ng salita ng Diyos. So much so na pinupuno niya ang kanyang sarili, ang kanyang isip at puso ng mga bagay na makadiyos. Sapagkat tandaan po natin, yung mga bagay na napapaginipan natin, most of them ay may kinalaman sa mga frequently ay ginagawa, sinasabi at iniisip natin during the day. Kaya nga, kung puro mabuti ang iniisip, sinasabi, ginagawa natin, most likely, ang magiging panaginip natin ay magiging laging mabuti. Kung puro naman masama, most likely, magiging masama din. Kung madalas tayong puro kabastusan, pwedeng kabastusan din ang mapaginipan natin. So it is what we feed our minds, our thoughts, our feelings, our hearts ng mga bagay, yun ang nagre-resurface sa ating mga dreams. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon just meant may lining sa mabuting panaginip kung puro at laging mabuti ang ating ginagawa at iniisip. At may lining din naman sa masamang panaginip kung puro at laging masama ang ating ginagawa at iniisip. Most likely lang kasi hindi naman ibig sabihin mabuti yung napaginipan natin ay mabuti na talaga tayo.
At kung masama yung napaginipan natin, ay masama na talaga madalas yung ginagawa at iniisip natin. Tandaan po natin sa Bible, may mga Pharaoh na hindi naniniwala sa Diyos. May mga masamang Pharaoh na nanaginip din. At yung kanilang panaginip ay talagang galing din sa Diyos. Kaya nga po, magandang maging maliwanag sa atin ang interpretasyon ng mga panaginip natin para malaman natin kung ano yung mga panaginip na dapat nating seryosohin sapagkat may pinaparating ang Panginoon sa atin at yung mga panaginip na pwedeng tulad na lamang din ng iba ay wag na nating pansinin. At yan nga po ang pangalawang punto na pag-uusapan natin. Papaano nga bang ang panaginip natin ay magiging maliwanag sa atin? May iba kasi dyan na feeling expert sa pag-interpret ng panaginip Kapag naginip ka raw ng pera o barya na kulay silver, may darating daw na pera sa'yo. Kapag nakapanaginip ka naman daw ng coin na gold na pinupulot mo, ay tumaya ka raw sa wedding o sa loto sapagkat mas malaki ang tsansa na ikaw ay manalo. Kapag nanaginip ka naman daw nang ikay nahuhulog o nalalaglag, nako, huwag ka muna daw mag-i-invest sa kahit ano o sa kahit sino sapagkat mahuhulog, malulugi, delikado. Kapag nanaginip ka naman daw na lalasag yung ngipin mo, hindi naman ibig sabihin nun ay mamatay ka agad. Hindi raw. Basta mag-ingat lang. Kasi lalo na raw kapag yung sa una ang nawala sa ngipin mo, kasi daw baka ma-aksidente ka. Okay? Pero hindi naman necessarily mamamatay. Nako, kapag yung sa bandang left daw ng ngipin natin ang nalagas, hindi naman daw kapamilya yung po pwedeng mamatay. Hindi tayo related. I mean, hindi ka dugo, pero po pwedeng kaibigan. Pero kapag kanang bahagi naman daw, dito, na mga ngipin natin ang nawala, mag-ingat daw ang mga kamag-anakan, kapamilya natin kasi po pwedeng mamatay. So, mas maganda pa pala yung bungal, bungal, walang ngipin, at least walang mamamatay. Anyway, narinig po natin sa ating mabuting balita na kung galing sa Diyos ang panaginip, dapat maliwanag agad yan. Sapagkat kung ang sasabihin sa atin ng Diyos ay siguradong may kinalaman naman sa ating kaligtasan, bakit pa niya tayo pahihirapang intindihin yan? Di ba? Ikaw ba kung may sasabihin ka na para sa kaligtasan ng isang tao sapagkat nanganganib ang buhay nito, pahihirapan mo pa siya? Magpapalaro ka pa ng Pinoy henyo? Hindi na! Sasabihin mo na sa kanya ng diretsyo. Ganun ang Diyos. Ngayon, kung medyo malabo ng konti, ay hindi problema sapagkat po pwede natin niyang i-interpret batay sa salitaan niya, sa Word of God, na nandiyan na sa Biblia. I-interpret natin ito hindi according sa interpretasyon ng iba, na kung sino man siya, hindi according sa ating gusto, kundi according to what is just, to what is holy, to what is true, according sa salita ng Diyos. Kahit po si Joseph the dreamer in the Old Testament, sa Genesis 40 verse 9, ay sasabing, ang Diyos lamang ang pinaka makapagpapaunawa sa atin ng ating mga panaginip. Si Joseph in the Old Testament ay expert in interpreting dreams. Pero para sa kanya, ang Diyos pa rin ang otoridad sa pag-interpret ng panaginip. Kaya nga po, malaki ang maitutulong talaga kung tulad ni San Jose. Kaya nasabi natin kanina, mamumuhay tayo ng matuwid talaga ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi sa John 10 verse 5, "My sheep know me. They know my voice. They don't listen to the voice of strangers." Tingnan po ninyo si San Jose. Nang managinip siya, tulog siya dito Hindi po ba pag nananaginip tayo ng tulog, yan ang madalas na hindi natin ma-recall at yun ang madalas na hindi natin maintindihan. Pero naintindihan niya sapagkat yan ay galing sa Diyos talaga. At dahil siya'y mabuting tao naman talaga, na-recognize niya na yan ay hindi naggaling sa iba. Kasi ang boses ng Diyos ay kilala niya. Kung tayo nagpapakabuting tao talaga, madaling ma-recognize. Ito bang panaginip na ito ay galing sa Diyos and therefore dapat kong pagtuunan? O itong panaginip na ito ay wala lang, so dapat kong hindi pinapansin na lang? Bago po magsimbang gabi, ay may mga nag-post ng ganito. Ito po ay picture ng dati nating chapel dyan sa labas. Andiyan pa tayo nagsisimbang gabi o nagmimisa bago tayo pumunta sa gym. Yun ang naging simula ng lahat Tapos, ayan na ngayon, dito na tayo nagmimisa sa simbahan. Noong una, hindi ko talaga pinapansin Kasi para sa akin, hindi big deal. Bakit? Ang alam ko kasi, ito na ang second time natin na nagsimbang gabi dito sa bagong simbahan. Nagtataka ako kung bakit marami nagpo-post, marami nag-share. Sabi, Amen, praise God. Hindi tayo makapaniwala. Ano
sabi ko, anong sinasabi ng mga ito? Kasi nga para sa akin, ang akala ko, second time na nating nagsisimbang gabi dito sa simbahan. Dahil maraming nagpo-post, nagtanong na ako, ano ba? Di ba second time na natin ito magsimbang gabi sa... Father, hindi! Ito ang first time natin magsimbang gabi dito sa simbahan. Ako, naiyak na ako. Namangha na ako. Naging big deal na agad para sa akin. Kaya yung akala ko pala na second time na natin dito na nagsisimbang gabi, na akala ko totoo, panaginip lang pala. Hindi ko alam kung nanaginip ako ng tulog o nanaginip ako ng gising na nagmimisa na tayo, nagsisimbang gabi na tayo dito. Kasi nga akala ko, second time na ito. But then kung iisipin mo, nangyari na rin talaga eh. Kasi ito ay panaginip na iniligay ng Diyos sa isip mo, sa isip ko, sa puso mo, sa puso ko. Na nung naisip ko at naisa puso ko, I don't know with you. Pero mula noon, hindi ko na kasi talaga pinagdudahan ito. Na darating ang pagkakataong magmimisa, magsisimbang gabi tayo dito. Kaya nga, ang tinawag natin dito ay proyekto ng Diyos eh. Kasi kapag inisip ng Diyos at pinapag-naginip niya sa iyo, siguradong magkakatotoo. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong matakot managinip. Yung pagdarasal natin bago matulog, wag lang sa intensyon na huwag sana tayong managinip. Sana may intensyon din na kung tayo man ay mananaginip, sana ito ay mabuting panaginip. Pwede rin tayong managinip ng gising, lalo pat kung ating panaginip ay hindi naman para sa atin, kundi para sa iba, lalo na para sa ating pamilya. Yung managinip ka ng pagbabago ng asawa mo, ng anak mo, ng pagiging buo muli ng pamilya mo, ng paggaling mo, ng paggaling ng mahal mo, walang masama sa ganito. Kasi kung hindi natin ito ipagdarasal at iisipin ng gising, malamang sa pangungutin tayo kahit tayo gising sa dami ng problema natin. And so don't be afraid to dream. Basta tulad ni San Jose, mamuhay tayo ng matuwid. Tayo maging mabuti para maging mabuti rin ang ating panaginip. And so that God may help us interpret and realize it. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.